Ngayon mga paps, sasagot na naman tayo ng mga tanong na related sa kotse o sa automatic transmission. Itong video na to, sa tingin ko, malaki ang maitutulong sa mga new driver dyan o gusto pa lang mag-aral ng automatic. Pwede nyo i-share tong video na to para magkaroon kayo ng mas malaki pang idea sa pagdadrive ng automatic. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yun, unahin na natin yung unang question Halimbawa, paakyat ng parking pero nasa 6th floor. Anong gagamitin? Manual mode or automatic pa rin? Siguro sa question niya dito, kung sa paahon na kalsada o paahon na parking na hanggang 6th floor, ano ba dapat na gamitin? Yung manual mode ba o mag-retain lang siya sa drive? Okay, ganito. Ang rules dyan mga paps, kung hindi naman loaded yung inyong sasakyan, okay lang yan kahit nasa drive. Pero, ito, kung sa tingin ninyo, masyado talagang matarek yung kalsada na aahunin ng inyong sasakyan at loaded kayo, ay highly recommend na ilagay ninyo sa manual mode at ilagay nyo sa pinaka lower gear para malakas na malakas ang ahon ng inyong kotse. Okay? Kasi ang problema kasi dyan, pag nasa drive tayo, continuous lang yung pag-shift niya ng gear Ang problema, pwedeng magkaroon siya ng parang shift shock. Kumbaga parang hihinto ng konti, tas kakambyo ng mas mababang gear. Pero kung naka-manual mode na tayo, dire-diretso na lang yan. Kasi nga, nakaselect na yung gear na tama para dun sa ahon na yon. So, sa mga paahon, hindi naman required except loaded kayo or sobrang tarik talaga ng ahon. Then, pangalawang question, pwede bang umatras ang sasakyan kung naka-manual mode sa pataas? Ayan, so siguro ang tinatanong niya sa atin is kung umaatras ba yung mga automatic na kotse, lalo na kung naka-manual mode. Sa mga modern car ngayon, nagiging standard na yung tinatawag na hill assist, kung di ako nagkakamali, yun yung tawag nila doon, So, kumbaga, sa mga paahon na kalsada, pag pumireno ka at binitawan mo yung preno, magkikick in yung hill assist. So, hindi na siya aatras. At para ma-disengage yun, kailangan mong apakan yung gas. So, sa mga bagong kotse ngayon na automatic, halos wala nang umaatras. Okay? So, sa mga modern car ngayon, halos wala na tong problema na pag-atras ng automatic. Kasi meron na silang hill assist. Then, pangatlong question. Sir, mag-4 na buwan na ang sasakyan ko. Naka-schedule for PMS. Pero 2,305 kilometers pa lang ang tinakbo. Pwede bang next month ko na ipa-PMS? Okay, so probably yung kanyang sasakyan ay talagang brand new, At yun nga, sa common na kotse kasi, sabihin na natin, ang PMS talaga is yung unang PMS is yung first month, ang susunod is yung third month. Kumbaga talagang pang-apat. Para sa akin mga paps, yung dalawang PMS na yan ang wag na wag ninyong i-skip. Mahalagang mahalaga yan sa ating kotse. Kasi dyan talaga makikita kung merong mga sira na galing sa manufacturer. O kumbaga yung tinatawag nga nila na factory defect, di ba? So diyan talaga makikita yan. So wag na wag niyo siyang i-skip mga paps. Pero ito kasi ako nangyari din sa akin yan Kasi yung kotse hindi naman talaga masyadong nagagamit. Ang problema, yung kilometers ang baba talaga para i-change oil. So, may mga pagkakataon na tumatawag ako sa kasa, tinatanong ko, Sir, pwede ba nating i-extend kahit 1 buwan? At commonly sa mga kasa naman, pumapayag naman sila dyan. So, ang pinakamaganda mong gagawin dyan, tumawag ka sa kasa, itanong mo kung pwede pa bang extend ng 1 buwan kasi hindi pa masyadong gamit yung kotse. So, may mga pagkakataon na nagagrant yan. So, ganun lang yun mga paps kasi yung 3 months, okay talaga yun Pero yun nga, minsan talaga, siyempre, tipid mode tayo, gusto natin ma-maximize yung pera natin, so pwede tayong tumawag sa kasa para masigurado natin na okay lang na extend kahit 1 buwan para naman tumas ng konti yung kilometro. Okay, then yun. Pang-apat na question, Kuya Shane, pag po ba paahon, pwede ba sa drive mode? Kaya ba umahon? O kailangan nasa 1 or 2 nakalagay kasi ang cambio ay PRD 2N
2 and 1. Okay. So, siguro marirelate din natin to, no, dun sa unang question na, no. So, dun sa unang question na nasagot ko nga kanina, kung hindi naman loaded yung sasakyan ninyo, okay lang yan. Kahit nasa drive, kayang-kaya niyang umahon. Inaano lang natin na ilagay natin sa manual mode o ilagay natin sa low gear kung talagang loaded tayo at sobrang tarik ng kalsada. Pero ito, advice ko dyan, ano, yung 2 or 1, magandang gamitin yan sa mga pababang kalsada, lalo na kung mahaba yung pababa. Magandang gamitin yan kasi kumbaga yan yung tinatawag na engine brake. Ang reminders ko lang dyan, bago nyo i-apply yung low gear, siguraduhin ninyo na match yung speed ng inyong sasakyan dun sa low gear na ipapasok ninyo. Like for example, ipapasok mo yung first gear. So dapat ang speed mo nasa around not more than 20 kph. Pwedeng nakahinto, pwedeng tumatakbo, pero sana not more than 20 kph. Para maiwasan mo rin naman yung experience na parang sudden engine brake din. Okay? So, sa mga paahon, okay lang na nakadrive. Sa pababa, kung mahaba yung pababa, okay na ilagay mo dun sa 2 or 1 para hindi mabilis yung pagbulusok ng inyong sasakyan, hindi masisira yung inyong preno, at kumbaga yung engine, tsaka yung transmission, tsaka yung preno, sila yung nagtutulong-tulong para hindi mabilis yung pagbaba ng inyong sasakyan. So, mas safe yun mga paps. Then yun, panglimang question natin. Pwede rin po ba, pag nakahinto ka sa pataas, tapos paatras ka, pwede po bang in-neutral? Okay, technically yes, po pwede naman talagang in-neutral. Actually, pwede nyo, pag naka-neutral, pwede nyo itulak yan, abante or paatras. So po pwede. Kasi pag naka-neutral yan, yung ating gulong naka-pre-wheel yan. So pwede talaga nating itulak or atras abante yan. So po pwede naman. Pero syempre siguraduhin ninyo, okay? Siguraduhin ninyo na naka-on yung sasakyan. Kasi baka mamaya naka-in-neutral ninyo, naka-off, baka magka-problema kayo nito. Okay, so para sa akin ano pa rin, safety pa rin tayo, dapat aware pa rin tayo doon sa ginagawa natin, lalo sinabi pataas. Tapos hindi naka-on yung sasakyan, tapos nilagay mo sa neutral, may tendency mag-pre-wheel yan, bababa ng mabilis yan. Mamaya hindi makapreno dahil naka-off yung makina. So, baka magkaroon na mag-cause ng aksidente. So, yun lang advice ko i-on niyo yung makina pag ilalagay niyo sa neutral, tapos balak ninyong i-atras na naka-handbrake, naka-neutral. And yun, last question natin, merong sasakyan na walang park, neutral at handbrake. Safe po ba yun? Ayan, no? Ito, commonly to dun sa mga automatic na kotse na ang transmission is manual pero kinonvert to automatic. Kaya nangyayari, wala silang mga park. Yan. So, ito'y common sa mga yung may mga sasakyan na ganito Alam ko, espresso. Yan. Merong ganitong, ito yung scenario ng espresso. Safe yan. Kasi parang lang din yan Parang naka-manual na sasakyan. Diba? Pag mag-o-off tayo ng manual, kailangan nasa neutral, tas handbrake. Although, pwede natin i-cambio sa first gear or atras, depende kung naka-incline. Pero, syempre, mas recommended pa rin pag in-start natin yung sasakyan, kailangan nasa neutral yan. Diba? Para hindi siya yung lumundag bigla. So, yun mga paps, sana nakakuha kayo ng mga idea doon sa mga pinag-usapan natin. Yun, kung may mga question pa kayo, i-comment nyo dito sa video na to. Pag-usapan natin, malay ninyo, makakuha kayo ng mas maganda pang mga idea. Pagdating sa kotse, willing ako makatulong or i-share sa inyo yung experience ko. Hindi tayo expert, pero siguro naman, I have enough experience na pwede kong ma-share sa inyo na makakakuha kayo ng konting idea sa mga bawat content na ginagawa ko. Salamat sa panonood. I-comment nyo na lang yung mga question ninyo.